Magandang araw! Zara Renee M. Almeda ng 7th Pass. Magbabahagi ko sa inyo ang aking karanasan at mga natutunan sa aming lakbay-aral. Nagpupunta ka na ba sa isang museo na kung saan makikita mo ang isa sa pinakamalaking water reservoir sa buong mundo? Kilala mo ba si Andres Bonifacio? At alam mo ba ang pinaglabanan shrine? Aba, kung hindi pa, ipabahagi ko sa inyo ang aking natuklasan at natutunan sa loob ng Museo ng El Deposito, Museo ng Katipunan at Pinaglabanan Shrine. Ang El Deposito ay matatagpuan sa lungsod ng San Juan. Ito ay isang lumang underground water reservoir na itinayo ng mga Espanyol noong 1882 para magbigay ng sapat na supply ng tubig sa mga residente ng Maynila at karatig bayan nito. Magasaysayan din ang lugar na ito kasi ito ay saksi sa mga labanan ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga dayuhang mananakop. Ako ay nagagalak sa lakbay-aral na ito kasi di ko pala kailangan magbiyahe ng malayo para may matutunan sa ating kasaysayan. Sa lungsod ng San Juan ay maaari ko nang masilayan ang parte ng ating kasaysayan. Ang Museo El Deposito ay kamangha-mangha. Di ko akalain na meron palang ganitong infrastruktura sa lungsod. Nakita ko ito ng personal. Maraming mga artifacts na nasa loob ng museo tulad ng timeline na ating kasaysayan sa El Deposito. Ipinakita dito ang iba't ibang larawan na nangyari sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan na nasaksihan sa loob ng El Deposito. Mga artifacts sa museo na nagpapakita ng mga bala mula sa baril na ginamit ng ating mga ninuno noong panahon ng himagsikan. Nagkasaad sa litrato na ito na hindi lang pala imbakan ng tubig ang El Deposito. Ito din ay naging imbakan ng mga armas ng mga Amerikano noong panahon ng Philippine-American War. Larawan ng isang parte ng underground water reservoir. Narito ang isa sa mga larawan sa loob ng underground water reservoir. Napakalaki nito ngunit hindi ito ganap na bukas sa mga turista. Isang bahagi lamang nito upang masilayan ng aming henerasyon ang kasaysayan ng El Deposito. Ang Museo ng Katipunan. Ito ay nagnalaman ng mga artifacts na nag-uugnay sa Philippine Revolution at Katipunan. Makikita dito ang mga sedula, armas na ginamit ng ating mga katipuneros, mga oaths at membership forms, diorama ng scene ng Battle of Pinaglabanan at Establishment of Katipunan. Sa aking pag-iikot sa Museo ng Katipunan, nakakabilib ang pagkakaisa at katapangan ng ating mga ninuno para makamit ang ating kalayaan. Laban kung laban! Ito ang mga larawan ng aking ipabahagi sa inyo. Punit na sedula na ginamit noong panahon ng Katipunan. Pinunit na sedula bilang tanda ng kanilang pag-aaklas at ng kanilang determinasyon na labanan ng ang mga Espanyol. Ang sedula noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya ay isang identification card at residence tax certificate na kailangan dalhin sa lahat ng oras. Ang taong hindi makapagpresenta ng kanyang sedula ay maaaring arestuhin at ikulong ng Guardia Civil. Armas na ginamit ng mga katipuneros. Polo nagsisilbing simbolo ng Katipunan at ng Revolusyong Pilipino. Diorama na mga eksena ng Battle of San Juan del Monte. Battle of San Juan del Monte o Battle of Pinaglabanan ay ang itinuturing na unang malaking labanan ng Revolusyong Pilipino.
na naghangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Pinaglabanan Shrine. Ang dambana ng alaala ng pinaglabanan ay isang pambansang dambana at liwasan ng mga Pilipino sa kahabaan ng kalye pinaglabanan sa lungsod ng San Juan. Itinayo ito upang gunitain ang kabayanihan ng mga Katipunero. Sa katunayan, ang lakbay-aral ay isang napakahalagang karanasan na nagturo sa aking tungkol sa mayamang kasaysayan ng ating bansa dahil ito ay nagbigay daan sa akin na ikonekta ang aking leksyon sa silid-aralan sa mga makasaysayang lugar na aking napuntahan at mga kaganapan na nangyari sa ating bansa. Nakita ko mismo ang lahat ng kultural, pampolitikal, at panlipunan, mga milestone na ipinagmamalaki ng ating bansa sa pamamagitan ng mga landmark, museo, at heritage sites. Nakatulong ito upang maunawaan ang kahalagaan ng mga kaganapan tulad ng paglaban para sa kalayaan, pagbuo ng pagkakakilanlang Pilipino at kung gaano katatag ang ating bansa. Bilang isang mag-aaral, maaari rin tayong tumulong sa pagpapalaganap ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pag-aaral nito at pagpapahagi sa ibang tao. Maaaring magsimula sa pagbabasa ng mga libro at panonood ng mga dokumentaryo tungkol sa kultura ng Pilipinas. Pagsali sa mga cultural festival na nagtatampok na sa mga tradisyong Pilipino. Higit pa rito, maaaring gamitin ang social media upang itaas ang kamalayan sa mga makasaysayan palatandaan, tradisyonal na musika at sayaw at mga pagpapahalagang Pilipino. Ang mga kultural na exhibit, pagtatanghal o kahit na mga talakayan tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga organisasyon ng paaralan at ito ay napaka-epektibong paraan para mamulat sa kasaysayan ang mga bagong henerasyon. Sa kabuuhan ng aking karanasan sa lakbay-aral, ay nagsilbing paalala sa akin na dapat nating alamin, tuklasin, at ibahagi ang ating napakayamang kasaysayan. Palawakin ang ating kamalayan at ipagmalaki ang ating sariling bayan. Maraming salamat!